Ang araw ng kasal ng bilyonaryong si Jared sa Avedra ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Ngunit ang gabi ng kanilang honeymoon ay naging isang madugong bangungot. Isang marahas na pagdukot ang naganap na naging sanhi ng trahedyang pagkamatay ng kanyang unang asawa. Binalot ng matinding puot, isinumpa ni Jared na pagbabayarin ang may gawa nito at ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa pamilya de la Cruz. Upang maisakatuparan ng kanyang marahas na paghihiganti, ginamit ni Jared si Rebecca Jane de la Cruz, ang inosenteng tagapagmana na natagpuan niyang duguan at walang alaala dahil sa amnesia. Pinakasalan niya ito sa ilalim ng huwad na pag-aaruga upang makuha ang buong kontrol sa mga kumpanya ng ama nito. Nagtagumpay si Jared. Napabaksak niya ang kanyang kaaway. Ngunit ang hindi niya napaghandaan ay ang araw na biglang babalik ang alaala ng kanyang asawa. Matapos matuklasan ang katotohanan, nilamon ng wagas na galit si Rebecca. Ang lalaking itinuring niyang mundo at labis niyang minahal ay ang mismong demonyo na pumatay sa kanyang ama at sumira sa kanyang pamilya. Iniwan niya si Jared kasabay ng isang sumpa na kailanman ay hindi niya ito mapapatawad. Ngunit sa kanyang paglayo, isang malaking lihim ang kanyang dala. Buntis siya sa mga kambal ni Jared. Sa kabila ng mga taboy, banta at matinding puot, kabaliktaran ang ipinapakita ni Jared. Handa niyang iharang ang sariling katawan at ibaba ang buong pagkatao upang protektahan si Rebecca at ang kanilang mga anak mula sa mga mapanganib na kalaban at karibal sa negosyo na handang sumira sa kanila. May kapatawaran pa ba ang dalawang pusong pinagtagpo sa kasinungalingan at pinaghiwalay ng dugong utang? Ang mga kambal nga ba ang magbabago sa kanilang buhay o ang mga lihim na nakaraan ng tuluyang wawasak sa kanilang kasal? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay, lalo na sa ating mga kababayang OFW na walang sawang nakatutok, nagtatrabaho at naghahanap ng kaunting aliw sa anumang sulok ng mundo. Akong muli ang inyong lingkod, si Miss Angge. Welcome back sa ating nag-iisang tahanan ng mga kwentong may puso at tapang, ang Ayesha TV. Mula sa panulat ng ating nag-iisang story creator, si Boss Rainiel. Sa wakas ay narito na ang pinakahihintay ng lahat. Simulan na natin. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang definisyon ng kaligayahan. Para kay Jared sa Avedra, ang kaligayahang iyon ay may pangalan, may mukha, at may suot na puting belo. Ngayong araw ang kanyang kasal, ang araw na akala niya ay simula ng isang buhay na walang katapusang pangarap. Sa harap ng altar, habang naglalakad ang kanyang pinakamamahal na babae, walang mapagsidla ng tuwa sa puso ni Jared. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanila. Ang mga puting rosas ay nag-aasik ng bango sa buong simbahan at ang bawat salita ng kanilang panata ay tila nakaukit sa mga bituin. Nangangako ako sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Ikaw lang iibigin ko hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Sambit ni Jared habang nanginginig ang boses sa matinding emosyon. Na maglapat ang kanilang mga labi, narinig niya ang palakpakan ng mga tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jared na hawak na niya ang buong mundo. Siya na ang pinakamapalad na lalaki. Walang kahit anong senyales na ang langit na kanyang tinatapakan ay biglang magiging isang madilim na impyerno paglipas ng ilang oras. Gabi na nang makarating ang bagong kasal sa isang liblib ngunit napakagandang rest house sa Tagaytay. Ito ang napili nilang lugar para sa kanilang honeymoon. Malayo sa ingay ng syudad, pribado at napapaligiran ng malamig na hangin. Gat, napakaganda rito. Nakangiting sabi ng kanyang asawa habang nakatanaw sa balkonahe, suot ang isang manipis na silk robe. Salamat sa lahat ng ito. Lumapit si Jared mula sa likod at niyakap ang kanyang kabiyak ng buong pagmamahal. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at huminga ng malalim. Gagawin ko ang lahat, basta para sa asawa ko. Handa akong ibigay ang mundo para sa iyo. Nagtawanan silang dalawa, puno ng mga pangarap para sa bubuing pamilya. Nagplano sila kung ilang anak ang gusto nila, kung anong kulay ng bahay ang kanilang itatayo, at kung paano nila tatandaan ang gabing ito bilang pinakamasayang gabi ng kanilang buhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag ng marinig ang malakas na kalabog mula sa ibabang bahagi ng rest house. Basag na salamin,
malalakas na yabag ng sapatos. Jared, ano yun? Kinabahan agad ang kanyang asawa. Napahawak sa braso ni Jared ng mahigpit. Huwag kang aalis dito. Manatili ka lang sa likod ko. Seryosong utos ni Jared. Lumabas ang natural na pagiging protektibo niya bilang lalaki. Agad niyang hinalap ang kanyang baril sa drawer. Ngunit bago pa man niya ito makuha, bumukas ng marahas ang pinto ng kanilang silid. 4 na lalaking nakamaskara at may hawak na matataas na kalibre ng baril ang sumalubong sa kanila. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Sigaw ni Jared. Pilit na hinaharangan ng sarili niyang katawan na nanginginig na asawa. Pera ba? Sabihin niyo kung magkano ibibigay ko. Huwag niyo lang saktan ang asawa ko. Walang sumagot sa mga salarin. Sa halip, isang malakas na taliyang ang tinanggap ni Jared sa kanyang sikmura, dahilan upang mapaluhod siya sa sahig. Jared! Tili ng kanyang asawa. Pilit itong lumapit para tulungan siya, ngunit parahas itong hinablot ng isang lalaki sa buhok. Bitawan mo siya! Sabi ng bitawan mo siya! Galit na sumugod si Jared kahit nahihirapan huminga. Ngunit sinalubong siya ng bayoneta ng baril sa kanyang muka. Dumaloy ang malapot na dugo sa kanyang noo. Binugbog siya ng 3 lalaki ng walang awa hanggang sa maging lumpo ang kanyang katawan sa sahig. Halos hindi na makadilat. Habang nakahandusay at naliligo sa sariling dugo, narinig ni Jared ang marahas ng pagkakaladkad sa kanyang asawa palabas ng kwarto. Nakapiring na ang mga mata nito at nakatali ang mga kamay. Jared, tulungan mo ako, Jared, parang awa mo na. Ang bawat tili ng kanyang asawa ay parang patalim na sumasaksak sa puso ni Jared. Pinilit niyang gumapang. Iniangat ang nanginginig na kamay. Ngunit ang natitirang lakas niya ay tuluyan ng nabaon sa sahig. Dinala sila sa isang abandonadong bodega. Ilang kilometro ang layo mula sa rest house. Doon, muling iminulat ni Jared ang kanyang mga mata sa tulong ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Nakatali siya sa isang silya, habang ang kanyang asawa ay nakaluhod sa kanyang harapan. May baril na nakatutok sa ulo nito. Pakiusap, ako na lang. Ako na lang ang patayin ninyo, wag ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Jared, ang mga luha ay humalo sa dugo sa kanyang mukha. Ang isang makapangyarihang sa Avedra ay lumuluhod at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang mahal. Isang malamig na tawa mula sa kadiliman ang narinig niya. Isang lalaking hindi niya mamukhaan ang nagsalita mula sa likod. Masyadong madali kung ikaw ang mamamatay, Jared. Gusto kong mabuhay ka, pero mabubuhay ka sa impyerno. Isang malakas na putok ng baril. Bang! Hindi! Umalingaw-ngaw ang singaw ni Jared sa buong bodega. Sa harap ng kanyang mga mata, bumagsak ang katawan ng kanyang asawa sa malamig na semento. Ang puting silk robe nito ay nabahira ng pulang-pulang dugo. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga matang wala ng buhay. Matapos ang putok na iyon, isang malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo ang nagpatulog muli kay Jared. Nang magising si Jared sa ospital, pagkalipas ng 3 araw, ang puting kisame at ang tunog ng heart monitor ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa benda, ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa tindi ng puwang sa kanyang dibdib. Pumasok ang kanyang abogado at ang mga pulis. Bit-bit ang balitang alam na niya ang sagot ngunit ayaw niyang tanggapin. Sir Jared, narecover na po namin ang bangkay ng asawa ninyo sa abandonadong bodega. Pumanaw po siya, gabi rin ang pagdukot sa inyo. Hindi sumigaw si Jared. Hindi rin siya umiyak ng malakas. Nanatili lang siyang nakatitig sa kawalan. Ang masayahin, mapagmahal at mabait na Jared sa Avedra ay tuluyan ng namatay sa bodegang iyon kasama ng kanyang kabiyak. Ang lalaking nakahiga ngayon sa kama ng ospital ay isang shell na lamang, isang lalaking binalot ng madilim, malamig, at walang kamatayang puot. Hinalikan niya ang kanyang singsing sa kasal na natitira sa kanyang daliri. Isinusumpa ako. Magbabayad ang may gawa nito. Bulong ni Jared, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hahanapin ko kayo, at kapag nahanap ko kayo, ipaparanas ko sa inyo kung paano mamatay araw-araw. Dito nagtapos ang kanyang paraiso, at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa madugong paghihiganti. 2 taon na mabilis na lumipas, ngunit para kay Jared sa Avedra, ang bawat araw ay tila isang mahabang parusa. Sa loob ng 2 taong iyon, hindi na siya ang lalaking kilala ng marami.
Ang kanyang mga tawa ay tuluyan na naglaho at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng takot at bagsik sa mundo ng negosyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan para sa isang layunin, ang mahanap ang utak sa likod ng pagdukot sa kanila at sa marahas na pagkamatay ng kanyang unang asawa. Sa tulong ng mga pribadong investigador, unti-unting nabuo ang mga piraso ng puzzle, ang bawat ebidensya, ang bawat salaysay ng mga nahuling sangkot, at ang bawat transaksyon sa ilalim ng mesa ay nagtuturo sa nag-iisang makapangyarihang tao, si Don Roberto de la Cruz, ang sakim na pinuno ng De La Cruz Group of Companies. Ayon sa nakuhang impormasyon ni Jared, ang pamilya de la Cruz ang may malaking galit sa pamilya sa Saavedra dahil sa agawan ng mga lupain at malalaking proyekto sa bansa. At ang pang-ambush sa kanya sa gabi ng kasal ay isang babala upang hindi na sila makaalam pa sa mga susunod na transaksyon. Nang malaman ni Jared ang katotohanan, naging madilim ang kanyang gabi. Plano niyang harapin at durugin si Don Roberto gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit ang tadhana, na minsang naging malupit sa kanya, ay biglang nagbigay ng isang pambihirang pagkakataon upang maisakatuparan ng isang mas masakit na uri ng paghihiganti. Isang gabi, bumubuhos ang napakalakas na ulan sa kahabaan ng isang liblib na daan sa labas ng syudad. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Jared habang hawak ang manibela, puno ng galit ang kanyang isip. Ang kidlat ay gumuguhit sa kalangitan na siyang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Biglang, sa isang iglap, isang bulto ng tao ang sumulpot mula sa madilim na gilid ng daan at diretsyong tumakbo sa gitna ng kalsada. Mabilis na tinapakan ni Jared ang preno. Umingit ang mga gulong ng sasakyan habang pilit na humihinto sa madulas na semento. Muntik na niyang masagasaan ang estranghero. Huminto ang sasakyan. Ilang pulgada lamang ang layaw mula sa binti nito. Kilit na binuksan ni Jared ang pinto ng kotse at bumaba sa gitna ng malakas na unan. Ano ba? Nagpapakamatay ka ba? Sigaw niya habang hinahawi ang basang buhok sa kanyang mukha. Ngunit natigilan si Jared na makita ang hitsura ng taong nasa harap niya. Isang babae ito. Suot ang isang gulanit at maduming puting damit. Nanginginig ang buong katawan nito sa lamig at takot. May mga pasa ito sa braso at may tuyong dugo sa gilid ng kanyang noo. Nang iangat ng babae ang kanyang mukha upang tumingin kay Jared, parang huminto ang ikot ng mundo ng lalaki. Agad na nakilala ni Jared ang mukha ng babae. Siya si Rebecca Jane de la Cruz, ang kaisa-isang anak at tagapagmana ng kanyang mortal na kaaway na si Don Roberto. Base sa mga ulat ng investigador, nawawala si Rebecca dito mga nakaraang araw matapos magkaroon ng isang hindi maipaliwanag na insidente sa kanilang lalawigan. At ngayon, narito ito, basang-basa, duguan, at tila humihingi ng saklolo sa mismong lalaking gustong sumira sa kanyang pamilya. Tulong! Nanginginig na bulong ni Rebecca bago tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa basang kalsada. Mabilis siyang sinalo ni Jared habang kargang walang malay na katawan ng babae. Isang demonyong ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Jared sa gitna ng dilim at ulan. Hindi niya dinala si Rebecca sa pampublikong ospital kung saan madali ito mahanap ng mga tauhan ni Don Roberto. Sa halip, dinala niya ito sa isang pribado at tago niyang rest house kung saan may sariling doktor siyang binayaran upang gamutin ang mga sugat nito. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Rebecca ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, malinis ang paligid at maayos ang kanyang higaan. Nang lumingon siya, nakita niya si Jared na nakaupo sa isang silya sa gilid ng kama. Tahimik na nagbabasa ng mga papeles. Suot ang kanyang mamahaling suit. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Rebecca habang hawak ang kanyang ulo na tila binubukbok sa sakit. Ibinaba ni Jared ang hawak na papel at tumingin sa kanya na may malamig na ekspresyon. Ngunit pilit niyang pinalambot ang kanyang tinig. Nasa ligtas kang lugar. Muntik na kitang masagasaan kagabi sa gitna ng ulan. Dinala kita rito para magamot. Tumingin si Rebecca sa kanyang paligid. Tila natatakot. Bago muling tumingin kay Jared, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at kawalan ng malay. Sino ako? Anong pangalan ko? Bakit wala akong maalala? Natigilan si Jared, ngunit sa loob-loob niya ay nagdiriwang ang kanyang madilim na pagkatao. Amnesia. Nawala ng alaala ang anak ng kanyang kaaway. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang blankong papel.
Walang alam sa kanyang nakaraan. Walang alam kung sino ang kanyang ama. At higit sa lahat, walang alam na ang lalaking nagligtas sa kanya ay ang lalaking may matinding galit sa kanyang dugo. Tumayo si Jared, lumapit sa gilid ng kama at hinawakan na nanginginig na kamay ni Rebecca. Ang hawak na iyon ay tila mainit at puno ng kalinga. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Jared, ito ang simula ng kanyang pagganti. Huwag kang matakot. Seryoso ngunit malambing na sabi ni Jared habang nakatitig sa mga inosenteng mata ng babae. Ako si Jared at mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa iyo. Walang makakasakit sa iyo dito. Hindi alam ni Rebecca na ang kaligtasang akala niya ay nahanap niya sa mga bisig na lalaking ito ay ang unang hakbang pala patungo sa isang bitag na magwawasak sa kanyang buong buhay. Nahanap na ni Jared ang perpektong inosenteng kasangkapan upang simulan ang kanyang paghihiganti. Naging madali para kay Jared na paikutin ang walang alaalang si Rebecca. Sa loob ng sumunod na mga buwan, nilikha niya ang isang mundo kung saan siya nag-iisang sandigan ng babae. Ipinagamit niya rito ang pangalang Jane upang masigurong walang makakakilala dito kung sakali mang may maghanap. Sa bawat araw na lumilipas, ipinaramdam niya kay Rebecca ang huwad na pag-aaruga at proteksyon. Dinadalhan niya ito ng mga bulaklak, sinasamahan sa mga simpleng lakad at sa hardin, at pinakikinggan ang mga kwento nito tungkol sa mga panaginip nitong hindi maipaliwanag. Nahulog ang loob ng inosenteng si Rebecca kay Jared. Para sa kanya, si Jared ang kanyang tagapagligtas, ang tanging lalaking nagbibigay sa kanya ng pangalan at bagong buhay nang siya ay iwanan ng sariling memorya. Tuwing gabi, bago matulog, palaging hinahawakan ni Rebecca ang kamay ni Jared at nagpapasalamat sa kabutihan nito. Nang hindi nalalaman na ang bawat matamis na salita at ngiting ipinapakita ng lalaki ay bahagi lamang ng isang malamig at kalkuladong plano. Habang abala sa pagpapaibig kay Rebecca, unti-unti namang isinasakatuparan ni Jared ang pagpapabagsak sa De La Cruz Group of Companies sa likod ng mga eksena. Gamit ang mga sensitibong impormasyon na nakakalap ng kanyang mga tauhan, isa-isang binuwag ni Jared ang mga kasosyo sa negosyo ni Don Roberto. Binili niya ang mga shares ng kumpanya sa ilalim ng iba't ibang dummy corporations at hinarang ang lahat ng pautang ng mga bangko sa pamilya. Isang anak ay nagdulot ng matinding stress kay Don Roberto hanggang sa atakihin ito sa puso at maospital ng walang malay. Nang maramdaman ni Jared na lubusan na mahina ang kapit ng matanda sa kumpanya, napagpasyahan niyang oras na para sa susunod na hakbang ng kanyang paghihiganti. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa rest house, seryosong tinitigan ni Jared si Rebecca. Jane, tawag niya sa pangalang ibinigay niya rito. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ibinaba ni Rebecca ang kanyang kubyertos at ngumiti. Ano yan, Jared? Mukhang seryoso yata. Gusto kong pakasalan ka. Diretsyong sabi ni Jared habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nalaman ko mula sa aking mga investigadoran tungkol sa tunay mong pamilya. Ang ama mo ay si Don Roberto de la Cruz at ang kumpanya ninyo ay kasalukuyang bumabagsak dahil sa malubhang sakit niya. Marami nagtataka sa buhay mo kaya ka napadpad sa daan noong gabing iyon. Natigilan si Rebecca. Pumasok ang takot sa kanyang puso na marinig ang tungkol sa kanyang nakaraan na hindi pa rin niya maalala. Ama ko? May kumpanya kami? Tumayo si Jared. Lumapit sa gawin ni Rebecca at lumuhod sa harapan nito habang hawak ang magkabilang kamay ng babae. Huwag kang matakot. Narito ako. Kung papakasalan mo ako, legal ko makukuha mga pamamahala sa kumpanya ng ama mo gamit ang yaman ng mga Saavedra. Maipagtatanggol ko ang ari-arian ng pamilya mo laban sa mga gustong umagaw nito. At higit sa lahat, mapoprotektahan kita bilang asawa ko. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tumingin si Rebecca sa mukha ng lalaking labis niyang minahal. Sa kanyang isip, si Jared ang pinakamabuting tao sa mundo na handang pasanin ang problema ng kanyang pamilya. Nagtitiwala ako sa iyo, Jared. Kung iyan ang paraan para matulungan natin ang ama ko at mapanatili mo akong ligtas, papakasalan kita. Kinasal sila pagkalipas ng isang linggo. Walang marangyang handaan, walang mga bisita, at walang ingay. Isang simpleng huwas lamang ang nagkasal sa kanila sa loob ng opisina ni Jared. Suot ni Rebecca ang isang simpleng puting vestido at isang manipis na belo na binili para sa kanya. Ngunit sa sandaling lumagtas si Rebecca sa marriage contract gamit ang kanyang tunay na pangalan, Rebecca Jane de la Cruz, isang madilim na tagumpay ang nakamit ni Jared. Dahil sa kasal na iyon,
At sa kawalan ng kakayahan ng pamilya de la Cruz, opisyal na nakuha ni Jared ang buong kontrol at mayoryang shares sa De La Cruz Group of Companies. Nagtagumpay siya. Ang kumpanya ng taong itinuturing niyang pumatay sa kanyang unang asawa ay tuluyan ng nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng seremonya, hinalikan ni Jared si Rebecca sa mga labi habang nakapikit ang babae. Puno ng pag-asa sa kanilang kinabukasan, dilat ang mga mata ni Jared. Malabig, walang pag-ibig, at lasang-lasa ang tamis ng kanyang unang malaking panalo sa paghihiganti. Naging marangya ang buhay ni Rebecca bilang opisyal na asawa ni Jared sa Avedra. Lumipat sila sa isang malaking mansyon sa lungsod kung saan ibinigay ni Jared ang lahat ng materyal na bagay na maaari nitong hilingin. Mga mamahaling damit, alahas, at mga katulong na handang sumunod sa bawat utos niya. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, unti-unti niya napapansin. At napapansin ni Rebecca ang malamig na pagbabago sa pakikitungo ng kanyang asawa. Sa tuwing may ibang tao o sa harap ng mga media, ipinapakita ni Jared na siya ay isang mapagmahal na kabiyak. Ngunit sa oras na sumara ang pinto ng kanilang silid, tila nagiging isang estranghero ang lalaki. Madalas siyang iwanan nito sa gabi dahil sa abala raw sa pamamahala ng De La Cruz Group of Companies na ngayon ay ganap ng nasa ilalim ng pangalang sa Avedra. Ang mga ngiti ni Jared ay hindi na umaabot sa kanya mga mata at ang init ng kanya mga yakap noong una pa lamang sila magkasama ay napalitan ng isang pader ng yelo. Isang hapon, habang wala si Jared dahil sa isang labas ng bansa na transaksyon, napagpasyahan ni Rebecca na maglinis sa loob ng library ng kanyang asawa. Ito ang tanging silid sa mansyon na madalas ay nakasulat at bawal pasukin ng mga katulong. Ngunit dahil nakalimutan ni Jared na ilak ang pinto bago umalis, pumasok si Rebecca upang ayusin ang mga nagkakagulong libro. Habang nag-aayos sa gilid ng isang malaking cabinet, aksidente niyang naitumba ang isang makapal at lumang leather folder na nakatago sa pinakamalalim na mga dokumento. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Lumuhod si Rebecca upang pulutin ang mga ito, ngunit natigilan siya na makita ang sarili niyang pangalan sa isa sa mga kasulatan, kasama ang isang lumang clipping ng dyaryo. Kinuha niya ang dyaryo. Ang petsa nito ay 2 taon na ang nakalipas. Ang ulong balita ay tungkol sa isang madugong pagdukot sa bagong kasal na si Jared sa Avedra at ang marahas sa pagkamatay ng kanyang unang asawa sa isang abandonadong bodega. Habang pinabasa ni Rebecca ang mga detalye, nakita niya ang isa pang papel sa ilalim nito. Isang gulat na pribadong investigador na naglalaman ng litrato ng kanyang sariling ama, si Don Roberto de la Cruz, na may pulang marka ng X sa mukha. May nakasulat doon ng mga salita gamit ang mismong pluma ni Jared. Pagbabayarin ang dugong de la Cruz. Kasabay ng pagbagsak ng hawak niyang diaryo ay ang biglang tila pagidlat sa loob ng kanyang utak. Isang matinding tila pumupunit na sakit sa ulo ang biglang nagpaupo kay Rebecca sa malamig na sahig ng library. Napahawak siya sa kanyang magkabilang peluka habang ang kanyang puso ay mabilis na humahabog. Ang mga harang sa kanyang memorya na matagal na nagulong sa kanyang nakaraan ay biglang nawasak. Ang mga alaala ay dagsang bumalik na parang isang malakas na baha. Naalala niya ang lahat. Naalala niya ang kanyang ama na si Don Roberto, ang kanilang masiyahing tahanan, at kung siya'y umiiyak habang nakikita ang kanyang ama na unti-unting nanghihina sa kama o ospital. Naalala rin niya ang gabi bago siya mawala ng alaala, ang gabi kung saan may mga armadong lalaki na humahawol sa kanya sa lalawigan upang siya ay itapon at patahimikin, na naging dahilan ng kanyang pagtakbo sa gitna ng ulan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling alaala ng kanyang ama bago ito tuluyang pumanaw sa ospital dahil sa matinding bagyo at atake sa puso. Isang atake na idinulot ng balitang tuluyan ng ninakaw at kinuha ng isang nagngangalang Jared sa Avedra ang lahat ng shares ng kanilang kumpanya. Naalala niya ang boses ng kanyang ama na nanginginig. Anak, si Jared sa Avedra, hiningi niya ang lahat sa atin. Sinira niya ang pamilya natin para sa paghihiganti. Tumulo ang maiinit na luha mula sa mga mata ni Rebecca habang nakatitig sa kawalan. Ang buong buhay niya sa loob ng mansyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas, ang lalaking niyayakap niya gabi-gabi, at ang lalaking
Inalayan niya ng kanyang buong puso habang siya ay walang laban. Ay ang mismong demonyo na pumatay sa kanyang ama at sumira sa kanyang pamilya. Nabasag ang salamin ng kanyang huwad na paraiso at ang natira na lamang ay ang hapdi ng isang malupit na katotohanan. Nang gabi ring iyon, bumalik si Jared mula sa kanyang biyahe. Pumasok siya sa mansyon na may dalang isang punpon ng mga sariwang bulaklak, isang nakasanayang gawain upang mapanatili ang kanyang mapagpanggap na papel bilang isang maalagang asawa. Ngunit pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya sa Rebecca na nakatayo sa gitna ng silid sa ilalim ng malamig na liwanag na chandelier. Hawak nito ang mga dokumento mula sa library at ang mga lumang diaryong nabahira ng katotohanan. Jane, bakit gising ka ba? At ano ang mga hawak mo? Untag ni Jared habang humahakbang papalapit. Ngunit agad siyang natigilan na makita ang talim at bagsik sa mga mata ng asawa. Hindi na ito ang inosente at takot ng babaeng pinalaki niya sa loob ng isang huwad na hawla. Wag mo akong matawag-tawag ni Jane. Jared Saavedra, dahil tapos na ang palabas mo. Sigaw ni Rebecca, sabay hagis ng mga dokumento sa mukha ng lalaki. Nagkalat ang mga papel sa kanilang pagitan tulad ng pagkakalat ng kanilang kasal. Naalala ko na ang lahat. Naalala ko na kung sino ako, kung sino ang ama ko, at kung anong uri kang halimaw. Hindi kumibo si Jared. Ang kanyang mukha ay unti-unting bumalik sa pagiging malamig na bato. Ang mapagpanggap na lambing ay tuluyan na naglaho. Ibinaba niya ang mga bulaklak sa gilid. Kung ganoon, bumalik na pala ang alaala mo. Mas mabuti na rin ito. Hindi ko na kailangang magpanggap pa sa harap mo. Ang ama mo nag-utos na dukutin kami ng una kong asawa at siya ang pumatay sa kanya. Binayaran ko lang ang utang ng dugo ng pamilya mo. Walang kinalaman ng ama ko sa pagkamatay ng asawa mo. Ginamit mo lang ang kwentong iyan para bigyang matuwid ang kasakiman mo. Umiiyak ngunit buong tapang na hinarap ni Rebecca ang asawa. Lumapit siya rito. Napakapit na mahigpit sa kwelyo ng suit ni Jared at tumingin na diretso sa kanyang mga mata na may matinding puot. Minahal kita. Jared, ibinigay ko sa iyo ang buong buhay ko, ang tiwala ko, at ang natitirang pagkatao ko noong walang-wala ako. Pero, ginawa mo ako kasangkapan para patayin sa atake sa puso ang ama ko at nakawin ang kumpanya namin. Inalis ni Jared ang mga kamay ni Rebecca sa kanyang damit ng walang emosyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kakaibang kirot na hindi niya maipaliwanag na makita ang mga luha nito. Nakuha ko na ang mga hustisya para sa una kong asawa, Rebecca. At ang kasal na ito nagbigay sa akin ng huling panalo. Hustisya? Ang tawag dito ay kawalan ng bawi. Humakbang paurong si Rebecca habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-ibig ay tuluyan ng naging abo. At sa halip ay isang matinding sumpa na mao sa kanyang puso. Isinusumpa ako sa iyo, Jared. Kailanman ay hindi kita mapapatawad. Hindi ko makakalimutan na ang lalaking pinakasalan ko at minahal ko ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Mula sa araw na ito, patay ka na rin sa buhay ko. Bago pa man makapagsalita ang mga kilos si Jared, tinalikuran na siya ni Rebecca. Hindi niya dinala ang alinman sa mga mamahaling damit o alahas na ibinigay ng lalaki. Lumabas siya ng mansyon sa gitna ng madilim na gabi. Dala lamang ang kanyang sariling pangalan at ang matinding galit ng madilim na gabi. Magiging malakas niya upang mabuhay muli. Iniwan niya si Jared na nakatayo na mag-isa sa malaking sala, napapaligiran ng mga papel ng kanyang tagumpay. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Jared ang isang napakalaking katahimikan at lamig na muli bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pag-alis ni Rebecca ay nag-iwan ng isang malaking hubag at puwang sa mansyon ng mga Saavedra. Ang akala ni Jared ay matatapos ang lahat sa oras na makamit niya ang tagumpay at makabawi sa pamilya de la Cruz. Ngunit ang gabing katahimikan sa kanyang malawak na tahanan ay tila naging isang bagong uri ng parusa. Isang buwan matapos ang marahas sa paghahanap ni na Jared at Rebecca, nanatiling ang mga ulat ng mga pribadong investigador na binayaran ni Jared. Walang baka si Rebecca para itong bulan na naglaho sa karagatan ng mga tao sa syudad. Hindi nito ginalawang anong bank account. Hindi lumapit sa mga natitirang kamag-anak at hindi gumamit ng kahit anong dokumento na maaaring magturo sa kanyang kinaroroonan. Sa loob ng boardroom ng Saavedra Group of Companies, nakatayo si Jared sa dulo ng mahabang lamesa.
Ang kanyang mga tauhan ay natatakot na tumingin sa kanyang mga mata. Mas naging mabagsik at walang patawad si Jared sa mga nakaraang linggo. Ang kumpanya ng mga De La Cruz ay tuluyan ng naisama sa kanyang imperyo, ngunit walang kahit ano siyang nakita para sa kanyang sarili. Sir, narito po ang mga pinakabagong ulat mula sa terminal ng mga bus at paliparan. Nanginginig na ulat ng kanyang kaanang kamay na si Mark, sabay lapag ng isang manipis na folder. Ngunit negatibo pa rin po, walang nakakakita sa kanya. Ibinaba ni Jared ang kanyang ballpen ng may matinding puwersa, dahilan upang mapatalon sa gulat ang mga naroon. Maghanap pa kayo, hindi pwede maglaho na lang siya ng ganoon kadali. Buhayin ninyo lahat ng koneksyon natin sa gobyerno at sa lansangan. Nang umalis ang kanyang mga tauhan, sumandal si Jared sa kanyang una na tumingin sa labas ng lalaking salamin ng kanyang opisina. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na ito tungkol sa paghihiganti. May kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang sumasakit sa tuwing naaalala niya ang huling sumpa ni Rebecca. Ang mga inosenteng mata na dati ay puno ng pagmamahal sa kanya ay napalitan ng wagas na puot at ang puot na iyon ay siya mismo ang may gawa. Habang nangyayari ito, malayo sa karangyaan ng Maynila, isang babae ang bumaba mula sa isang lumang bus sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya ng Aurora. Si Rebecca, pinalitan niya ang kanyang hitsura, gupit ang kanyang mahabang buhok at simple lamang ang kanyang kasuotan. Walang nakakakilala sa kanya rito bilang ang mayamang tagapagmana o bilang asawa ng makapangyarihan si Jared sa Avedra. Nirentahan ni Rebecca ang isang maliit na kubo malapit sa tabing dagat upang mabuhay. Nagsimula siya magtrabaho bilang isang simpleng kahera sa isang lokal na pamilihan at tumutulong sa pag-aayos sa mga dokumento sa isang maliit na kooperatiba. Mahirap ang bagong buhay, ngunit ito ang tanging paraan upang makahinga siya palayo sa demonyong sumira sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad si Rebecca sa tabing dagat matapos ang kanyang trabaho, biglang umikot ang kanyang paligid. Nakaramdam siya ng kilig at matinding pagkahilo at ang tila pagsakit na tiyan. Isang matandang babaeng kapitbahay ang nakakita sa kanya at agad siyang tinulungan. Iha, okay ka lang ba? Maputla ka. Ilang araw mo na ang sinusuka mga kinakain mo ah. Kinabahan si Rebecca. Bilang isang babae, may isang hinala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang hinala na nagdulot sa kanya ng halo-halong takot at pangamba. Kinabukasan, palihim siyang bumili ng isang pregnancy test kit sa pinakamalapit na bayan. Sa loob ng maliit na banyo ng kanyang kubo, nanginginig ang mga kamay ni Rebecca. Habang hinihintay ang resulta, nang tingnan niya ang maliit na plastic, 2 pulang linya ang malinaw na nakasulat doon. Positive. Buntis siya. Naiyak sa Rebecca habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang patag na tiyan. Ang batang dinadala niya ay ang dugo at laman ng lalaking labis niyang kinapupuotan. Ang anak na lalaking sumira sa kanyang buhay, ngunit sa kabila ng galit kay Jared, naramdaman ni Rebecca ang isang matinding proteksyon para sa buhay na nasa loob niya. Hindi ka makakakuha o hindi ka makukuha ng ama mo. Pulang ni Rebecca sa gitna ng kanyang mga luha. Palalakihin kita malayo sa kanya. Hindi ko hahayaang saktan na gamitin ka ng isang sa Avedra. Dito na nag-umpisa ang mas matinding pagtatago ni Rebecca, habang si Jared naman ay nagsisimula pa lamang sa isang walang katapusang paghahanap na pabago sa kanilang kapalaran. Ang oras ay tila lumilipad para sa isang taong may tinatakasan, ngunit para sa isang naghihintay, ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang parusa. 6 na buwan na mabilis na lumipas mula nang matuklasan ni Rebecca ang kanyang pagdadalang tao. Sa loob ng mga buwang iyon, ang maliit at tahimik na bayan sa Aurora ang naging kanyang kanlungan, isang lugar kung saan unti-unti naghihilom ang kanyang sugatang puso. Malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng kanyang paraan. Malaki na ang tiyan ni Rebecca. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinadala, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho sa kooperatiba ng bayan. Ang mga residente doon ay napamahal na sa kanya. Dahil sa kanyang kasipagan at kabaitan, kilala siya roon sa pangalang Jane, isang simpleng babaeng iniwan ng asawa, ayon sa kwentong gawa-gawa niya upang hindi na mag-usisa mga kapitbahay. Isang umaga, dinalaw si Rebecca ng kanyang doktor
sa maliit na klinika ng bayan para sa kanyang regular na check-up. Habang nakahiga siya at nilalagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan para sa ultrasound, kabado, ngunit may ngiti sa mga labi ni Rebecca. Ayan, tingnan natin ang tibok ng puso ng baby mo, Jane. Nakangiting sabi ng doktora habang iginagalaw ang aparato. Biglang natigilan ng doktora at mas pinag-aralan ng screen ng monitor. May problema po ba, Dok? Kabang-kabang tanong ni Rebecca, agad na napahawak sa gilid ng higaan. Lalong lumawak ang ngiti ng doktora at lumingon sa kanya. Walang problema, Jane. Sa katunayan, may magandang balita ako sa'yo. Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig ko. Dalawa sila. Kambal ang dinadala mo. Nalaglagan pa nga ni Rebecca. Kasunod ng pag-agos ng maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Kambal. Dalawang anghel ang ibinigay sa kanya ng langit sa gitna ng kanyang pangungulila. Sa sandaling iyon, naghalo ang matinding saya at takot sa kanyang dibdib. Saya dahil doble ang biyayang natanggap niya, ngunit takot dahil alam niyang mas kailangan niya mag-ingat. Kung malalaman ni Jared ang tungkol sa mga batang ito, gagawin ng lalaki ang lahat upang makuha mga ito sa kanya. Habang nagaganap ang himalang ito sa Aurora, patuloy naman ang gabi-gabing pangungot ni Jared sa Maynila. Nakalubog si Jared sa trabaho, sinusubukang lunurin ang sarili sa mga dokumento at pagpupulong upang hindi maalala ang asawa. Ngunit kahit anong gawin niya, ang bawat sulok ng kanyang mansyon ay nagpapaalala kay Rebecca ang amoy ng pabango na naiiwan nito sa closet, ang paborito nitong upuan sa hardin. Ang lahat ng ito ay tila multo na sumusunod sa kanya. Pumasok si Mark sa kanyang opisina. May hawak na bagong ulat. Sa pagkakataong ito, seryoso ang mukha ng kanyang kanang kamay. Sir Jared, may nakuha kaming impormasyon mula sa isang maliit na bangko sa probinsya. May isang cheque na dumaan sa isang kooperatiba sa Aurora. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang pirma sa likod, kahawig na mga pirma ng asawa ninyo bago siya mawala ng alaala. Agad na tumayo si Jared mula sa kanyang upuan. Naitulak ang kanyang swivel chair sa pader. Ang kanyang mga mata na matagal na walang buhay ay biglang nag-apoy. Aurora, sigurado ka ba sa impormasyong yan? Malaki ang posibilidad, sir. Ang pangalang ginagamit niya ay Jane de la Cruz. Sagot ni Mark. Ihanda mo ang sasakyan. Papunta tayo sa Aurora ngayon din. Utos ni Jared habang mabilis na kinuha ang kanyang Amerikana at susi. Hindi alam ni Jared kung ano ang kanyang gagawin kapag nakita si Rebecca. Hihingi ba siya ng tawad? Pipilitin ba niya itong bumalik? Ang tanging alam na niya sa mga sandaling iyon ay hindi niya kayang mabuhay sa mundong ito nang alam niyang galit at malayo sa kanya ang babaeng unti-unti na palang sumasakop sa kanyang buong puso. Ang paghahabol ay opisyal nang nagsimula at ang tahimik na buhay ni Rebecca ay malapit nang mabulabog ng pagdating ng lalaking kanyang isinusumpa. Mabilis at walang hinto ang naging pagbiyahe ni Jared patungong Aurora, kasama ang kanyang kanang kamay na si Mark at 2 pribadong security. Tinatahak nila ang palikolikong daan patungo sa tahimik na bayan kung saan huling na-recover ang pirma ni Rebecca. Walang pakialam si Jared kung mapanganib ang daan o kung gabi na silang makakarating. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ng kanyang asawa. Kinaumagahan, dumaong ang kanilang mamahaling itim na SUV sa tapat ng maliit na munisipyo at kooperatiba ng bayan. Ang pagdating ng isang marangyang sasakyan ay agad na nakatawag ng pansin sa mga simpleng residente roon. Bumaba si Jared na suot ang kanyang salamin at seryoso mukhang dala ang larawan ni Rebecca. Mark, magtanong ka sa loob. Huwag kayong gagawa ng ingay na makakapagpaalarma sa kanya. Utos ni Jared habang nakatanaw sa paligid. Hindi nagtagal. Lumabas si Mark na may dalang positibong balita. Sir, nakumpirma ko po. May nagtatrabaho ditong Jane na kamukha ng nasa larawan. Pero ayon sa kahera, hindi siya pumasok ngayon dahil masama ang pakiramdam. Naroon siya sa kanya inuupahang kubo sa may tabing dagat. Agad na sumikdo ang puso ni Jared. Hindi na niya hinintay ang kanyang mga tauhan at naglakad siya sundan ng direksyong itinuro ng lokal na residente. Ang tunog ng hampas ng alon at ang simoy ng dagat ay tila nagpapabigat sa bawat hakbang niya. Habang naglalakad sa buhanginan, natatanaw na niya mula sa malayo ang isang simpleng kubo na may mga nakasampay na simpleng damit. At doon sa tapat ng pintuan, nakita niya isang babaeng abala sa pagdidilig ng halaman. Si Rebecca. Ngunit natigilan si Jared.
Tila napako ang kanyang mga paa sa buhanginan na mapansin ang kabuuan ng hitsura ng asawa. Suot nito ang isang maluwag na duster at malinaw ang malaking umbok sa kanyang tiyan. Puntis ito. At sa laki ng tiyan nito, alam ni Jared na sa kanya ang batang dinadala ng babae. Bago pa ito lumaya sa kanyang mansyon, ay nabuo na ang buhay na iyon. Rebecca, mahina at nanginginig na tawag ni Jared. Nabitawan ni Rebecca ang hawak nitong tabo nang marinig ang pamilya ng boses na naging sanhi ng kanyang mga bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng matinding takot at kasunod ay purong galit na makita si Jared na nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Mabilis na napahawak si Rebecca sa kanyang tiyan. Isang natural na reaksyon ng isang inang nagpaprotekta sa kanyang mga anak. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Sigaw niya habang umaakbang papalapit sa pinto ng kanyang kubo. Rebecca, pakinggan mo ko. Lumapit si Jared. Itinaas ang dalawang kamay upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ang kanyang matitigas na mata roon ay napalitan ngayon ng pagsusumamo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka. Pakiusap, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Jared. Umalis ka dito. Nanginginig ang buong katawan ni Rebecca sa galit at takot. Ang bawat alaala ng pagkamatay ng kanyang ama ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Huwag mong lalapitan ang anak ko. Wala kang karapatan sa amin. Asawa mo pa rin ako, Rebecca. Anak ko rin ang dinadala mo. Medyo tumaas ang boses ni Jared dahil sa naghalong emosyon. Ngunit agad din niyang pinigilan ng sarili nang makita na paiyak si Rebecca sa takot. Asawa, pinakasalan mo lang ako sa kasinungalingan. Ginamit mo ako para sa kumpanya at para patayin ang ama ko. Duro ni Rebecca sa kanya habang umaagos sa mga luha. Ipinanganak mo ang demonyo sa buhay ko, Jared. At hindi ko hahayahang hawakan ng mga badudumi mong kamay ang mga anak ko. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga tao rito. Tinitigan ni Jared ang umiiyak na asawa at ang malaking tiyan nito. Gustuhin man niyang bawiin at tilahin pabalik sa Rebecca sa Maynila. Alam niyang ang matinding stress sa maaaring makasama sa pagbubuntis nito. Sa unang pagkakataon, natuto si Jared na magparaya para sa kaligtasan ng taong mahal niya. Hindi ako aalis sa bayang ito, Rebecca. Hindi kita pipiliting sumama sa akin ngayon, pero hindi ko na kayo iiwan muli. Seryoso, ngunit may panginginig na sabi ni Jared. Tinalikuran siya ni Rebecca at marahas na isinara ang pinto ng kubo. Iniwan si Jared na nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Determinadong gawin ang lahat upang mabawi ang tiwala ng asawang labis niyang sinaktan. Matapos ang kanilang marahas na pagkikita, hindi na umalis si Jared sa bayan ng Aurora. Narentahan niya ang pinakamalapit na rest house na may tanawin sa dalampasigan. Ilang daang metro labang ang layo mula sa maliliit na kubo ni Rebecca. Inutusan niya si Mark na dalhin doon ang kanyang mga trabaho sa kumpanya upang magawa niya ang pamamahala sa pamamagitan ng computer. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa bintana, nagbabantay sa bawat kilos ng kanyang asawa. Araw-araw, sinusubukan ni Jared na mapalapit kay Rebecca. Nagpapadala siya ng mga sariwang prutas, gatas para sa nagbubuntis, at mga bitamina sa pamamagitan ng mga katutubong bata sa lugar. Ngunit sa tuwing makikita ni Rebecca na ang mga ito ay galing sa mga tauhan ni Jared, agad niya itong ipinamimigay sa kanyang mga kapitbahay o kaya naman ay hinahayaan lang na mabulok sa tapat ng kanyang bakod. Sir, ibinalik po ng asawa ninyo ang mga pinadalang pagkain, ulat ni Mark. Isang hapon habang bitbit ang isang basket ng mga imported na prutas. Sabi po niya, wag na raw kayo mag-aksaya ng panahon dahil hindi niya kailangan ng galing sa isang Saavedra. Huminga na malalim si Jared at pilit ng humiti. Pagamat may kirot sa kanyang dibdib. Ibigay mo na lang sa mga bata sa labas. Bukas, magpadala ka muli. Huwag kayong hihinto. Isang gabi. Isang matinding bagyo ang biglang sumalanta sa lalawigan ng Aurora. Ang hanging dala ng bagyo ay tila nagpatalsik sa mga bubong ng mga bahay at ang ulan ay napakalakas na halos zero ang visibility sa daan. Walang kuryente sa buong bayan at ang tanging naririnig ay ang nakatatakot na sipol ng hangin at ang marahas na hampas ng malalaking alon sa pampang. Hindi mapakali si Jared sa loob ng kanyang kwarto. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Rebecca. Ang kubo nito ay gawa lamang sa nipa at kawayan at napakalapit nito sa tabing dagat. Paano kung pasukan nito ng tubig? Paano kung gumuha ang tinitirhan nito habang ito ay nagdadalang tao? Hindi na nag-isip pa si Jared. Kinuha niya ang isang flashlight at kapote at lumabas sa gitna na nagngangalit na bagyo.
Sir Jared, mapanganib sa labas. Huwag kayong lumabas. Sigaw ni Mark. Ngunit hindi na siya narinig ng kanyang amo na mabilis na tumakbo sa dalampasigan. Sinalubong ng malalakas na hampas ng hangin at ulan si Jared. Ilang beses siyang nadula sa basang buhangin. Ngunit patuloy siyang bumangon. Nang marating niya ang tapat ng kubo ni Rebecca, laking gulat niya nang makitang sira na ang kalahating bahagi ng bubong nito at pinaliligiran na ng umaapaw na tubig dagat ang paligid. Pinuksan ni Jared ang pinto ng marahas. Sa tulong na liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya si Rebecca na nakaupo sa sulok ng kama. Basang-basa, yakap-yakap ang kanyang malaking tiyan habang umiiyak sa takot at lamig. Rebecca, sigaw ni Jared habang mabilis na lumapit sa kanya. Jared, nanginginig na sambit na Rebecca sa tindi ng takot para sa kanyang sarili at sa mga anak sa kanyang sinapupunan. Hindi na niya nagawang itulak ang lalaki. Agad na hinubad ni Jared ang kanyang suot na makapal na kapote at ibinalot ito sa katawan ni Rebecca. Nang buhati niya ang asawa ng bridal style, naramdaman niya ang bigat nito at ang panginginig ng buong katawan nito. Narito ako, Rebecca. Hindi ko kayo pababayaan. Hawakan mo ko ng mahigpit. Ipinatong ni Rebecca ang kanyang ulo sa dibdib ni Jared habang tinatahak ng lalaki ang baha at malakas na hangin palabas ng gumuguhong kubo. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman niya rito sa mga nakaraang buwan, sa mga sandaling iyon ng panganib, ang dibdib ni Jared ang naging tanging ligtas na kanlungan na nagligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga kambal. Pinuhat ni Jared si Rebecca na walang hinto hanggang sa makarating sila sa ligtas at matibay na rest house na kanyang inuupahan. Basang-basa si Jared habang si Rebecca naman ay nananatiling nakabalot sa makapal nitong kapote, bagamat nanginginig pa rin ang buong katawan mula sa takot at lamig ng bagyo. Mabilis na inilatag ni Jared ang asawa sa malambot at tuyong kama sa loob ng master's bedroom. Agad niya binuksan ang emergency lights dahil sa malawakang blackout sa bayan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga tuyong tuwalya at isang makapal na kumot upang painitin ang katawan ng babae. Huwag mo nga hayaan na matuyuan ka ng ulan, Rebecca. Masama yan sa mga bata. Nag-aalalang sabi ni Jared habang dahan-dahang ipinapatong ang tuwalya sa basang buhok ni Rebecca. Sa pagkakataong ito, walang lakas si Rebecca na maingaw at manigaw o lumaban. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakapatong sa kanyang malaking tiyan, sinisiguradong ligtas sa mga kambal sa loob. Tinitigan niya si Jared. Ang mga paa nito ay duguan dahil sa mga matatalas na kabibe at batong natapakan nito sa dalampasigan. Habang pinubuhat siya sa gitna ng dilim, ang mamahaling itsura ng makapangyarihang negosyante ay tuluyan na napalitan ng isang lalaking pagod, sugatan, ngunit may mga matang puno ng pag-aalaga. Bakit mo ito ginagawa? Mahina at pinal na tanong ni Rebecca habang umaagos ang luha na humalo ng patak ng ulan sa kanyang muka. Hindi ba't nakuha mo na ang kumpanya namin? Nagiganti ka na sa pamilya ko. Bakit hindi mo pa ako hayaang mamatay na lang sa bagyong yon? Natigilan si Jared sa pagpapahid ng tuwalya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng kama upang mapantayan ang mukha ng asawa. Sa unang pagkakataon, hinayaan niya makita ni Rebecca ang totoong emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang plano, kundi purong pagsisisi. Dahil mas pipiliin kong ako ang mamatay kaysa mawala ka muli sa akin, Rebecca. Pasagang boses na sagot ni Jared. Noong una, binalot ako ng galit dahil sa pagkawala ng unang asawa ko at ginamit kita. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang mahalin ka. Minahal kita noong wala kang alaala at lalo kitang minamahal noong iniiwan mo ako. Umiling si Rebecca at umiwas ng tingin. Huli na, Jared. Ang pag-ibig mo ay nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Sa tuwing titingnan kita, ang mukha na namatay kong magulang ang nakikita ko. Alam ko, at hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Seryosong sagot ni Jared habang dahan-dahang inaabot ang nanginginig na kamay ng asawa. Bagamat hindi ito tuluyang hinawakan upang hindi ito mabigla. Manatili ka rito hanggat hindi natatapos ang bagyo. Kakainin mo ang mga ipinahanda kong pagkain para sa mga anak natin. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring lumayo, hindi kita pipigilan. Pero sa ngayon, pakiusap. Hayaan mo muna akong protektahan kayo. Hindi na sumagot si Rebecca. Huminga siya ng patagilid at binalot ang sarili ng kumot. Habang tahimik na binabantayan ni Jared ang kanyang likuran mula sa isang silya sa sulok ng silid, ang bagyo na labas ay patuloy na nagngangalit. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, isang pansamantalang katahimikan na namagitan sa dalawang pusong pilit na naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at matinding galit. Nalampasan ng bayan ang hagupit ng bagyo.
Ngunit ang pinsalang iniwan nito sa dalampasigan ay naging dahilan upang hindi na pansamantalang makabalik si Rebecca sa kanyang kubo. Dahil na rin sa pakiusap ng lokal na doktor na kailangan niya ng maayos at ligtas na matutuluyan para sa kanyang masenang pagbubuntis, napilitan si Rebecca na manatili sa rest house ni Jared. Ngunit naglagay siya ng malinaw na hangganan. Nanatili siya sa kabilang kwarto at hindi kinakausap ang lalaking maliban na lamang kung kinakailangan. Hindi naman mapilit si Jared. Sapat na sa kanya makitang kumakain ito ng wasto at natutulog sa isang ligtas na kama. Sa bawat umaga, personal niyang inihahanda ang agahan ni Rebecca at ipinapahati dito kay Mark upang hindi mailang ang asawa. Pinapanood na lamang nito mula sa balkonahe habang sa Rebecca ay dahan-dahang naglalakad sa hardin upang makasagap ng sariwang hangin. Isang taon. Habang nakaupo sa Rebecca sa isang tumba-tumba sa beranda, habang nagbabasa ng libro, bigla siyang napaigtad. Nabitawan niya ang libro at napahawak sa kanyang tiyan na may kasamang mahinang daing. Nagkataon namang pababa si Jared sa hagdanan at agad na nakitang reaksyon ng asawa. Nilukob ng matinding takot ang lalaki sa pag-aakalang may masamang nangyayari o manganganak na ito bago ang takdang buwan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa beranda. Rebecca, anong nangyayari? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ba ang doktor? Sunod-sunod at tatatarantang tanong ni Jared habang lumuluhod sa tapat ng upuan nito. Ang kanyang mukha ay halatang namumutla sa kaba. Tumingin sa kanya sa Rebecca. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ng asawa. Isang takot na hindi kayang pekein ng kahit sinong magaling na aktor. Dahan-dahang nawala ang daing sa mga labi ni Rebecca at napalitan ito ng isang banayad ng ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Jared. Hindi. Mahinang sagot na Rebecca habang nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Sumisispa. Ang lakas. Mukhang nag-aaway ang dalawa sa loob. Nakahinga na maluwag si Jared. Napasandal siya sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa tiyan ng asawa. May kung anong malalim na pagnanais ang lumabas sa kanyang pagkatao. Ang pagnanais na mahawakan ng kanyang mga anak. Ang maramdaman ng tunay na pagbagong buhay na bunga ng kanilang nakaraan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang kamay. Alam niyang baka magalit si Rebecca. Napansin ni Rebecca ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Jared sa loob ng ilang buwan. Nakita niya ang walang sawang pagpapakumbaba ng lalaki. Ang makapangyarihan Jared sa Avedra ay naging isang simpleng tagabantay na handang tanggapin ang lahat ng kanyang tamoy at galit ng walang reklamo. Dahil sa bugso ng emosyon bilang isang ina, dahan-dahang kinuha ni Rebecca ang kamay ni Jared at ipinatong ito sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Natigilan si Jared. Parang huminto ang kanyang paghinga nang maramdaman ng kanyang palad ng isang maliit ngunit malakas na sipa mula sa loob. Kasunod nito ay isa pang sipa sa kaliwang bahagi. Naramdaman mo? Bulong ni Rebecca habang may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Oo, naramdaman ko. Pasagang boses na sagot ni Jared, ang isang matigas na negosyante. Ang lalaking hinarap ang mga armadong kalaban ng walang takot ay tuluyan ang naiyak sa harap ng kanyang asawa habang nakahawak sa kanilang mga anak. Salamat, Rebecca. Salamat dahil hinayaan mo akong maramdaman sila. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng init ng hapon, tila natunaw ang isang maliit na bahagi ng yelo sa pagitan nilang dalawa. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit ang pagdating ng mga kambal ay nagsimula ng gumawa ng isang tulay na dahan-dahang naglalapit sa kanilang mga sugatang puso. Mabilis na lumipas ang mga linggo at tuluyan ang pumasok si Rebecca sa kanyang ikasiyam na buwan ng pagdadalang taon. Mas naging maingat si Jared sa pag-aalaga sa kanya. Kahit hindi pa rin siya lubusang kinakausap na Rebecca tulad ng dati, hindi na ito inaalis ang kanyang kamay sa tuwing nais niyang maramdaman ang sipa ng mga bata. Ang rest house ay napuno ng mga kagamitan para sa mga sanggol, mga mamahaling kuna, damit, at mga gamot na personal na ibinibili ni Jared mula sa Maynila. Ngunit ang katahimikan sa Aurora ay hindi nagtagal sa kabila ng pagtatago ni Jared. Ang kanyang mga karibal sa negosyo sa Maynila sa pamumuno ng isang tusong negosyante na si seryosong kaaway ng mga sa Avedra. Si bilyonaryong kompetensya na si Julian Valderrama ay matagal na naghahanap sa kanya. Nais malaman ni Julian kung bakit iniwan ni Jared ang pamamahala ng kumpanya para lamang manatili sa isang liblib na probinsya.
Matapos ang mahabang pag-iimbestiga, natuklasan ng mga tauhan ni Julian ang lihim. Naroon si Jared, kasama ang buntis na si Rebecca Jane de la Cruz. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong bahay, biglang nakarinig si Jared ng kakaibang tunog ng mga sasakyan sa labas ng bakod. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Tatlong itim na sasakyan na nakaparada at may mga armadong lalaki na dahan-dahang pinaliligiran ng rest house. Sir Jared, may mga kalaban, nilulusob tayo. Nanginginig na bulong ni Mort na biglang pumasok sa kanyang silid, may hawak na baril. Bago pa man makasagot si Jared, isang matinding sigaw na rinig mula sa kwarto ni Rebecca. Jared! Jared, tulong! Mabilis na tumakbo si Jared patungo sa kwarto ng asawa. Nadatnan niya sa Rebecca na nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang tiyan habang may umaagos na likido sa kanyang mga binti. Pumutok na ang panog bigan nito. Manganganak na siya sa gitna ng isang napakadelikadong sitwasyon. Rebecca, Mark, tulungan mo kung buhatin siya. Kailangan natin makalabas dito patungo sa ospital ngayon din. Sigaw ni Jared habang mabilis sa binubuhat ang asawa. Sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng mansyon. Jared, natatakot ako ang mga anak natin. Umiiyak at nanginginig na sabi ni Rebecca habang tinitiis sa matinding hilab ng kanyang tiyan. Sa sandaling iyon ng kamatayan, nang galit niya kay Jared ay tuluyan na napalitan ng matinding pagkapit para sa kaligtasan ng kanilang sanggol. Huwag kang bibitiw, Rebecca. Narito ako. Walang hahawak sa inyo hanggat buhay ako. Seryoso at may paninindigang sagot ni Jared habang mabilis silang tumatakbo patungo sa back exit ng rest house. Habang si Mark at ang ilang security ay nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Julian upang bigyan sila ng daan. Nagawa nilang makasakay sa bulletproof na SUV ni Jared. Mabilis na pinahururot ni Jared ang sasakyan sa madilim at paliko-likong daan patungo sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Habang may isang sasakyan nakasunod sa amin, ay patuloy na humahabol at nagpapaputok sa kanila mula sa likod. Jared, hindi ko na kaya, lalabas na sila. Tili ni Rebecca sa likod ng sasakyan habang hawak ang kanyang tiyan ng buong pwersa. Konting tiis na lang, Rebecca, malapit na tayo. Sigaw ni Jared habang buong tapang na pinatatakbo ang sasakyan at nagawa niyang bungguin ang humahabol na kotse ng kalaban hanggang sa mahulog ito sa gilid ng daan. Nang makarating sila sa emergency room ng ospital, agad na dinala ni Rebecca sa delivery room. Hindi na umalis si Jared sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ni Rebecca na may napakahigpit habang ang asawa ay sumisigaw at umiiral sa tandi ng sakit. Iri pa, ma'am. Isa pa, lalabas na ang unang baby. Utos ng doktor. Matapos ang isang mahaba at madugong gabi, dalawang magkasunod na malalakas na iyak ng sanggolang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang lalaki at isang babae ang mga kambal ni na Jared at Rebecca ay ligtas na isinilang sa mundong puno ng gulo at panganib. Nang iabot ng nurse ang mga sanggol sa natutuwang sa Rebecca, lumapit si Jared at tinalikan na noon ng asawa. Habang umaagos ang kanyang mga luha, tumingin si Rebecca sa kanyang mga anak at pagkatapos ay tumingin kay Jared. Ang pagsilang ng mga kambal na ito ay naging simbolo ng isang bagong simula, ngunit alam nilang dalawa na ang laban para sa kanilang kasal. At pamilya ay nagsisimula pa lamang dahil sa mga kaaway na handa silang sirain. Matapos ang madugong gabi, pagsilang sa mga kambal, agad na hinigpitan ni Jared ang seguridad sa buong ospital. Nilagyan niya ng mga armadong bantay ang bawat pinto at koridor ng floor. Kung nasaan ang silid na Rebecca, alam niyang hindi titigil si Julian Valderrama at ang mga kalaban nito sa negosyo kapag nalaman ng mga ito na ligtas na naisilang ang mga tagapagmana ng pamilya sa Avedra de la Cruz. Sa loob ng pribadong silid, payapang nakahiga sa Rebecca habang kargaan dalawang sanggol. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Jared ang mga mata at isang batang babae na nakuha naman ang kanyang ilong at labi. Sa kabila ng pagod at trauma mula sa habulan ng kagabi, napalitan ng wagas na pagmamahal ang puso ni Rebecca sa tuwing tinititigan ang mga anak. Pumasok si Jared sa silid na may dalang mainit na sabaw. Mas malalim na ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil hindi pa siya natutulog mula kagabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama at ibinaba ang pagkain. Kailangan mong kumain, Rebecca, para magkaroon ka ng lakas para sa mga bata. Malambing na sabi ni Jared. Tumingin sa kanya sa Rebecca. Sa unang pagkakataon, walang talim sa kanyang tinig.
Ang gabi ng pag-ambush sa kanila ay nagpatunay na handang iharang ni Jared ang sarili nitong katawan para sa kanila. Salamat, Jared. At salamat din. Iniligtas mo kami palagi. Tumingin sa kanya si Rebecca sa unang pagkakataon. Walang talim sa kanyang tinig. Ang gabi ng pag-ambush sa kanila ay nagpatunay na handang iharang ni Jared ang sarili nitong katawan para sa kanila. Salamat, Jared. At salamat dahil iniligtas mo kami kagabi. Umupo si Jared sa tabi niya at tinitigan ang mga kambal. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, ipinapangako ko. Hindi ko hahayaang mangyari sa inyo ang mga nangyari sa una kong asawa. Kayo ang buhay ko ngayon. Natahimik si Rebecca, ang sugat na nakaraan dahil pagkamatay ng kanyang ama ay naroon pa rin. Ngunit kapag tinitigan niya ang mga sanggol, alam niyang hindi niya kayang palakihin ang mga ito ng mag-isa sa gitna ng banta ng mga Valderrama. Kailangan niya ng proteksyon ni Jared. Jared? Tungkol sa mga kalaban. Paalala ni Rebecca, huwag mo silang isipin. Seryosong sagot ni Jared habang hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak na lalaki. Ipinahanda ko na ang aming private plane. Sa oras na payagan ka ng doktor na lumabas, babalik tayo sa Maynila. Sa loob ng aking mansyon, walang sino mang makakalapit sa inyo. Doon natin sila haharapin. Tumingin si Rebecca sa labas ng bintana ng ospital. Ang tahimik na buhay na nahanap niya sa Aurora ay opisyal nang natapos. Ngunit sa pagdating nila sa Maynila ay hindi nangangahulugang napatawag na niya si Jared. Ito ay simula ng isang bagong kabanata kung saan ang kanilang kasal ay magiging isang malaking tanig laban sa mga karibal na handang pumatay para sa kapangyarihan. Ligtas na nakalabas ng ospital si Rebecca at ang mga kambal pagkalipas ng ilang araw. Sa ilalim ng mahigit na pagbabantay ng mga tauhan ni Jared, mabilis silang dinala sa isang pribadong airstrip sa Aurora kung saan naghihintay ang private plane ng mga sa Avedra. Buong biyahe na nakakapit si Rebecca sa dalawang sanggol, habang si Jared naman ay hindi umaalis sa tabi nila. Lagi nakasubaybay sa bawat galaw sa kanilang paligid. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, sinalubong sila ng isang convoy ng mga bulletproof na sasakyan. Walang sinayang na oras si Jared. Diretso ang takbo ng kanilang convoy patungo sa kanyang malawak at napakahigpit na mansyon. Ito ang mansyong tinakasan ni Rebecca ilang buwan na ang nakalipas dahil sa tindi ng galit. Ngunit ngayon ay bumalik rito hindi na bilang isang inosenteng babaeng walang alam, kundi bilang isang ina na handang gawin ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pagpasok sa mansyon, bumalik ang mga alaala kay Rebecca, ngunit bago pa man siya mabalot ng lungkot, hinawakan ni Jared ang kanyang balikat. Ipinahanda ko ang pinakamalaking silid sa itaas para sa inyo ng mga bata. Seryosong sabi ni Jared. May sarili itong nursery room at konektado sa kwarto ko. Para sa oras na may mangyari, madali ko kayo mapoprotektahan. May mga private nurse at security din na mananatili rito 24 oras. Tumingin si Rebecca sa kanya at tumayo. Salamat, Jared. Pero gusto ko malinaw ang lahat. Narito ako para sa kaligtasan ng mga kambal. Hindi dahil maayos na ang lahat sa atin. Alam ko, Rebecca, sapat na yun. Sa loob ng isang madilim na opisina sa sentro ng Maynila, galit na hinampas ni Julian Valderrama ang kanyang lamesa nang malaman ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Bumalik na sa Maynila at may kasama silang mga kambal. Galit na sigaw ni Julian habang nakatitig sa kanyang kanang kamay. Naisahan tayo ni sa Avedra sa Aurora. Pero hindi ko hahayaang lumakas pa ang kapit niya sa kumpanya ng pamilya de la Cruz. Ngayon, na may bago silang mga tagapagmana. Isang tuso at madilim ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Julian. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang isang tao. Isang lihim na karibal ni Jared na matagal na naghihintay ng pagkakataon na pabagsakin ng pamilya sa Avedra. Oras na para simulan ng susunod na plano. Pulong ni Julian sa kabilang linya. Kung hindi natin sila makuha sa labas, sisirain natin ang kasal at pamilya nila mula sa loob. Nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo sa Maynila habang binabantayan ni Jared at Rebecca ang kanilang mga natutulog na anghel. Unti-unti namang humahabi ng isang mas malaking bitag ang mga kalaban upang tuluyan silang pag-awayin, paghiwalayin at sirain ang kanilang kasal na walang natitirang kapatawaran. Naging medyo panatag ang unang ilang linggo ng mga kambal sa loob ng mansyon. Binigyan ni Jared at Rebecca ng mga pangalan ng kanilang mga anghel, si Jared Jr. at si Ayesha Jane. Sa kabila ng malamig na pader sa pagitan ng mag-asawa, hindi maitatanggi
na ang presensya ng mga sanggol ay nagdala ng kaunting liwanag sa madilim na tahanan. Tuwing madaling araw, magkasabay silang inaasikaso ang pagpapatulog at pagpapakain sa mga bata. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan muna nila ang puot at ang nakaraan. Ngunit ang huwad ng kapayapaang ito ay biglang binuwag na isang hindi inaasahang balita mula sa labas ng mansyon. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Rebecca sa tabi ng nursery, pumasok si Jared sa silid na hawak ang pinakabagong issue ng isang sikat na business magazine. Sobrang igting ng panga ng lalaki at tila umuusok ang mga mata sa galit. Rebecca, kailangan mong makita ito. Seryosong sabi ni Jared, sabay lapag ng magazine sa mesa. Nalaglag ang puso ni Rebecca na mabasa ang ulong palita sa harap. Ang pagbabalik ng lihim na tagapagmana. Ang kasal ni na Jared sa Avedra at Rebecca de la Cruz, isang malaking huwad at persahang kasunduan. Sa loob ng artikulo, may mga nakasulat na anonymous na pahayag mula sa isang nagpapanggap na malapit sa pamilya. Sinabi doon na ginamit lang daw ni Jared ang amnesia ni Rebecca. Pinilit itong pakasalan habang walang malay at naging dahilan ng pagbagsak at pagkamatay ng ama nito upang makuha ang De La Cruz Group of Companies. Lahat na nakasulat ay ang mismong masakit na katotohanan na pilit na itinuturing na lihim sa loob ng mansyon. At ngayon, alam na ito ng buong publiko. Sino nagpalabas nito? Nanginginig ang boses na Rebecca habang tumutulo ang luha. Ang sarili niyang sugat ay muling binuksan sa harap ng buong mundo. Jared, ang reputasyon ng pamilya ko. Ang mga anak natin, madadamay sila. Si Julian Valderrama may gawa nito. Ginagamit niya ang nakaraan natin para pabagsakin ng stocks ng kumpanya at sirain ang kredibilidad ko bilang asawa mo. Galit na paliwanag ni Jared habang hinahawakan na magkabi ng balikat ni Rebecca upang pakalmahin ito. Gusto niya magkaroon ng dahilan ng board members na bawiin sa akin ang kontrol ng kumpanya ng ama mo. Bago pa man makasagot si Rebecca, biglang tumunog ang telepono ni Jared. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Agad itong sinagot ni Jared at siningit sa speakerphone. Isang malamig at pamilyar na tawa ang umalingaw nga mula sa kabilang linya. Si Julian Valderrama. Magandang umaga, Jared. Nagustuhan mo ba ang munding regalo ko sa inyo ng asawa mo? Pamubus ka ni Julian. Akala mo ba ay matatago mo si Rebecca at ang mga kambalhabang buhay sa loob ng hawla mo? Nagsisimula pa lang ako. Kung ako sa'yo, pirmahan mo na ang paglilipat ng De La Cruz Companies. Sa akin, bago ko tuluyang ilabas ang mga ebidensya na magpapatunay na ikaw ang pumatay sa ama ng sarili mong asawa. Subukan mo, Julian, at sisiguraduhin kung bago mo mahawakan ang kumpanya sa sementeryo ang bagsak mo. Panta ni Jared na may kasamang matinding panginginig ng boses. Tingnan natin kung hanggang saan maipaglalaban ang kasal nyo, lalo na't alam kong hindi ka naman talaga pinapatawad ni Rebecca. Huling sabi ni Julian bago pinatutulan ang linya. Ibinaba ni Jared ang telepono at lumingin kay Rebecca. Ang asawa niya ay nakatitig sa kanya na may halong takot, pangamba, at muling pagbabalik ng lamat sa kanilang relasyon. Ang mga kalaban at karibal ay tuluyan ng pumasok sa loob ng kanilang buhay at nakahanda silang sirain ang pamilya sa Avedra gamit ang mga sarili nilang lihim. Dito nagtatapos ang Season 1. Ang kasal ni na Jared at Rebecca ay opisyal nang naging isang bukas na digmaan laban sa mundo. May kapatawaran nga ba sa pagitan nilang dalawa? Paano nila po protektahan ang mga kambal mula sa mga kalaban na handang pumatay? Mga ka-Ayesha TV. Dito po nagtatapos ang unang yugto ng kwento ni na Jared at Rebecca sa Season 1 ng Ang Sumpa ng Kasal, Pag-ibig at Paghihiganti. Isang kwentong nagpakita sa atin na sa kabila ng tindi ng galit, puot at mga pagsubok, ang pag-ibig at ang pamilya pa rin ang huling kanlungan ng tindi ng galit, puot at mga pagsubok. Ang pag-ibig at ang pamilya pa rin ang huling kanlungan na handa nating ipaglaban. Sa pagkakataong ito, ako po ang inyong narrator, si Miss Angge, kasama ang buong pamilya ng Ayesha TV at ang ating mahusay na story creator na si Boss Rainiel ay gustong mag-alay ng isang napaka-espesyal na pagpupugay at mensahe para sa mga tunay na bayani ng ating henerasyon. Ang ating mga kababayang OFW, para sa mga tatay, nanay, ate, kuya, at bawat Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam namin ang tindi na lungkot na inyong dinaranas, tulad ni na Jared at Rebecca na humarap sa napakalaking bagyo sa kanilang buhay
Alam namin na gabi-gabi ay hinaharap ninyo ang bagyo ng pangungulila, ang lamig na mag-iisa at ang tindi ng pagod, matapos lang ang pag-aaral ng inyong mga anak at mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang inyong pamilya. Saksi ang Ayesha TV sa inyong mga sakripisyo. Kayong mga tinitiis ang bawat pait at hirap sa ibang bansa. Maramdaman lang ng pamilya ninyo sa Pilipinas ang ginhawa. Kayo ang tunay na patunay na walang katapusang pagmamahal. Isang pag-ibig na hindi nasusukat ng distansya o ng layo ng dagat na naghihiwalay sa inyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sana po, sa pamamagitan ng mga kwentong isinusulat ni Boss Riniel ay binibigyan buhay namin dito sa ating channel ay kahit paano ay naihahatid namin sa inyo ang init ng tahanang Pilipino. Sana ay nagiging kasama ninyo kami sa oras ng inyong paghinga at nagiging sandalan ninyo sa tuwing pinapawi ang lungkot ng pangungulila. Huwag po kayong bibitiw. Patuloy kayong mag-iingat kung nasaan man kayong sulok ng mundo. Ang inyong mga sakripisyo ay hindi masasayang dahil ang bawat pawis at luha ninyo ay ang pundasyon ng pangarap at ng inyong pamilya. Muli, mula sa puso ng Ayesha TV, kay Boss Raniel at sa inyong lingkod, Miss Angge. Maraming salamat po. Lalo na, saludo po kami sa ating mga ka-Ayesha nating OFW. Hanggang sa susunod na season, patnubayan kayo na may kapal.